Sinabi niyo po recently that the country needs a Pinoy-like president at sabi niyo po, you miss the Pinoy Philippines. What exactly did you mean by that, Kong? At meron po bang kandidato na naiisip na po kayong pinakamalapit sa qualities ni former President Aquino? Well, I think it's Vice President Leni Robredo. Pinapatunayan niya ngayon sa Naga. The way she runs Naga, tingin ko yun yung dapat medyo scientific, technical, fair, at nakita naman natin panahon ni Pinoy, tumaas talaga yung ating GDP, 7%. Nakita natin panahon ni Pinoy, bumaba yung utang natin. Siya yung presidente na may pinakamaliit na inutang. Pero napataas, kahit na maliit ang utang, mataas yung ating GDP. Pagkatapos, yung classroom shortage, nung pagpasok niya, 180,000 yung shortage. Pag alis niya, zero shortage yung classroom. Ngayon, we're back to 165,000. Nakita natin, yung credit rating natin tumaas. Yung investment natin, foreign investment natin, unprecedented, mga $7 billion. Ngayon, wipe out lahat, halos yan dahil sa mga nangyayari. So tingin ko, yun ang kailangan natin, yung Pinoy-like presidency. Well, Congresswoman Laila De Lima did say na para sa kanya po, ang most winnable candidate ay si former VP Leni Robredo. But is this something that is shared by the unified opposition? What are talks like right now within the opposition, Congressman? Palagay ko naman, lahat naman sila naniniwala kay Vice President Leni Robredo sa integrity nito. At sa tingin ko, siya yung pinakamalakas na pwedeng mahilaban kay VP Sara. Let's accept it, sabi nga ni Senator Dillon, talagang frontrunners, VP Sara. Kaya naman siya naging frontrunner dahil nangyayari, dito sa mga kapalpakan ng Marcos administration, siya nakakinabang. Diba? Parang gano'n. Hindi na nangyari.